Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is September 29. September 29 is Sunday, September 29, 2024. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Bago po tayo magsimula, katulad ng ating nakagawian, simulan po natin sa ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa ating panimulang panalangin. Tuloy na po tayo sa ating pag-aaralang Ebanghelyo. Ang ating pong pag-aaralang Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas na gagamitin sa ating mga Katolikong simbahan. Share screen po ako. Ano ang ating Ebanghelyo para sa araw ng bukas? Wait lang po. Okay. Ang ating Ebanghelyo, ito na nga po iyon. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 9, mga talata 46 hanggang 50. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoong Hesukristo. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, iyon po ang ebanghelyo ng ating pag-uusapan at pag-aaralan. Sa panimula po, may I relate to you a story nung nagtuturo pa po ako sa private school. Sa private school, sa Sacred Heart Academy, La Loma, isa po siyang Catholic school, private Catholic school. Ang assignment ko po ay Christian Values Education. Yun po yung subject na itinuro ko. Yun din naman po kasi ang aking lisensya, Major in Values Secondary Education po ang aking lisensya. So, nung nagtuturo ako sa Sacred Heart Academy o La Loma sa Blumentritt, nangyari ang isang pangyayaring hindi ko makalimutan. Matanda na po yung school, matanda na yung school. Meron po kaming library, tapos sa library na yon may portrait
nung larawan, nung founder ng school, yung founder ng school. So, minsan, may mga estudyante akong ang nangyari, naglaro ng Spirit of the Coin dun sa library. Sila po ay mga third year high school na noon, nung wala pa pong K to 12. So, ang tinuturuan kong mga year level ay first year, second year, at third year. Lahat po yun, Christian values ed ang tinuturo ko. Ako din po ay lay campus minister ng school. Yung director ng school ang nagbigay sa akin ng assignment na yon. Binigyan ako ng pisina, kwarto para doon. So, tuloy tayo. Nangyari nga, may mga estudyante akong third year high school. Naglaro sila ng Spirit of the Coin doon sa library. Tapos yung isa sa kanila, para daw nakita niya yung larawan ng founder, yung picture ng founder, parang nakatingin sa kanya. Mukhang parang buhay, parang buhay. And then, anong nangyari? Nagpanik itong mga bata. Nung magpanik ang mga bata, inisip nila na yung batang ito na nakita na yung larawan ng founder ng school, yung portrait ng founder dun sa library, parang nakatingin sa kanya na waring buhay. Nakita ng mga kasama ng batang ito na isip nila baka sasapian o sinasapian. So, nag-hysterical na siya. So, anong nangyari? Hinanap nila ako. Nagkataon, nandun ako sa loob ng opisina. Ng opisinang binigay sa akin ng director. Yung opisina ng Lay Campus Minister of the School. Ako yon. Sinabi nila sa akin yung pangyayari, kung anong sitwasyon. Ngayon, good thing, meron akong malaking Benedictine medal na lagi kong dala. Sa mga Katoliko, alam niyo po yung Benedictine medal. Kung Katoliko naman po kayo at hindi niyo alam yun, Benedictine medal, search niyo po yung images ng Benedictine medal. Ang ginawa ko, yung Benedictine medal, diniin ko sa noon niya. Diniin kong ganun sa noon niya. Diniin ko sa noon ng bata. Tapos, nagdasal ako. Nagdasal ako. Nag-hysteric. Nag-hysterical na yung mga bata. Nagdasal ako. And then, after a while, anong nangyari? Parang nakarecover yung bata. Naging okay na siya. Mabuti, mabuti, walang masamang nangyari doon sa bata. At mabuti din, walang masamang nangyari sa akin. Naisip ko, maaaring may masamang mangyari sa akin at maaaring may masamang mangyari sa bata. Pero nangyari, walang masamang nangyari doon sa bata. Nakarecover yung bata at wala ding masamang nangyari sa akin. Sa ebanghelyo natin ngayon, kung muli nating babalikan, ang sabi doon, may isang lalaki na nakita ni Juan na nagpapalayas ng masamang espiritu gamit ang pangalan ni Jesus. At ang sabi ni Juan, pinagbawalan po namin siya dahil hindi natin siya kasama. Hindi sinabi ng ebanghelyo kung yung lalaking gumagamit sa pangalan ni Jesus na nagpapalayas ng masamang espiritu ay nagtatagumpay sa kanyang ginagawa na pagpapalayas ng masamang espiritu gamit ang pangalan ni Jesus. Ang nakalagay lang doon, nakita ni Juan ang isang lalaki nga, siya nga nagpapalaya sa masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. May I relate to you another account mula naman sa aklat ng mga gawa ng apostol. Ganito ang nangyari. Tignan niyo po. Share screen ko po sa inyo. Wait lang po. Okay. Mula sa gawa ng mga apostoles sa aklat ng Biblia,
Sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 11, mga talata 11 hanggang 17, ganito ang pangyayari. Gumawa ang Diyos sa mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ng pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinangangaral ni Pablo, uutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. So yung espiritong pinapalaya sa mga anak ni Eskeba, pinakapunong pari ng mga Hudyo, sumagot sa kanila habang pinalalayas nila. Ano sabi ng masamang espiritu? Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Epeso, maging Hudyo o Hentil. Kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Stop share na po ako. So, sa Gawa ng mga Apostol na yon, pinakita kung paano hindi nagtagumpay ang mga anak ni Skeba, ang mga anak ng isang pinunong paring Hudyo. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang pagpapalaya sa isang taong sinasapian ng masamang espiritu, bagkus sila'y sinaktan. Sila'y sinaktan. Okay, so yun ang nangyari. Nakakatakot na sitwasyon. Nakakatakot na sitwasyon. So, ang ibig sabihin, ang pagpapalaya sa ng masamang espiritu ay isang gawaing hindi basta-basta. Isang gawaing hindi basta-basta. So, kung babalikan ko yung nangyari sa akin, nung nagtuturo pa ako sa private school, somewhat 2023, somewhere between 2003, 2003 and 2005. Mabuti wala talagang nangyari doon sa masamang nangyari doon sa bata, masamang nangyari sa akin. We don't know kung ganun nga yun. Pero yung pangyayari, yung makitang nag-hysterical yung mga bata, lalo na yung batang niisip na nila sinasapian o what, eto na, ini-impluwensyahan ng masamang espiritu. Mabuti walang nangyari masama dun sa bata. Wala ding masamang nangyari sa akin. Lesson. Be careful in dealing with the devil. Maging maingat tayo sa pakikiharap sa isang demonyo, masamang espiritu. Ang demonyo, ang masasamang espiritu is with us. Nasa mundo na sila since in the time of Adam and Eve, ang unang lalaki at babae. Siya nga yung nanudyo sa mga unang tao, kila Adan at Eva, upang magkasala. So meaning to say, matandang-matanda na siya. Matandang dragon nga, di ba? Ahas sa paglalarawan ng aklat ng pahayag, Revelation. Trace back natin mula ngayon hanggang noon,
Nang lalangin ng Diyos ang sanlibutan, ang mga unang tao, ang sabi ng siyensya, science says that the earth is approximately 4.54 billion years old. 4.54 na bilyon ng taon ng mundo. Yung estimate na ito widely accepted ng maraming scientists. Alam niyo naman, may carbon dating na. So kung ganon, mas matanda pa siya sa edad ng mundo. Bakit mas matanda pa siya sa edad ng mundo? Kasi ang demonyo existing na siya bago pa man likhain ang sanlibutan. Kasi sa sanlibutan nga siya itinapon, ibinagsak kasama ng kanyang mga kampon matapos silang mabigo sa pagre-rebelde nila sa Diyos. So, ibig sabihin, nung itapon sila sa mundo, bago likain ng mundo, di naman sila itatapon sa mundo kung hindi pa existing ang mundo. Ibig sabihin, existing na sila even before the creation of the earth. So dito sila itinapon sa sanlibutan matapos sila mabigo sa pagre-rebelde nila sa Diyos. So ang tanong, can you outwit the devil? Sa tanda niyang yon, mapaglalalangan mo siya. So, maaari mong subukan na ma-outwit mo siya. Pero sinasabi ko sa inyo, napakadelikado. Gagamitin ng demonyo kahit ang mga sarili nating kasalanan upang ikaw at ako ay kanyang sumbatan. Kapag hinaharap mo siya ang mga kasalanan mo, maaari niyang gamitin para sumbatan ka. So kung imagine, kausap mo yung masamang spirito, pinapalayas mo siya, tapos sasabihin niya sa'yo, kilala kita. Kung paano sinabi ng demonyo doon sa mga anak, doon sa gawa ng mga apostol, kung paano sinabi ng demonyo doon sa mga taong nagpapalaya sa kanya. Kilala kita, isa kang immoral na tao, namumuhay ka sa kasalanan, tapos ililitanya niya sa iyo ang mga kasalanan mo. Di ba nakakahiya yun, tsaka nakakatakot? Ama din siya ng kasinungalingan, at dahil ama siya ng kasinungalingan, walang katotohanan matatagpuan sa kanya. Walang katotohanan matatagpuan sa kanya. Lilinlangin niya ang sinuman na harang sa kanyang daan. Lilinlangin niya ang sinuman na pipigil sa kanyang mga plano. So puno siya ng mga panlilinlang, deceit. So anong turo ng ating simbahan? Do not even dare to talk to him or to any evil spirits. Huwag nating pangangasan na kausapin ng demonyo o sino mang masamang spirito, lalo't hindi tayo binigyan ng simbahan ng katungkulang gawin. Kaya nga may mga exorcist ang simbahan, di ba? Sila yung magdi-deal sa mga sitwasyong ganyan. So do not even dare to talk to the devil or to any evil spirits. Why? Dahil yun nga mga dahilan. Matanda na siya at sa kanyang katandaan, so presumption din natin, siya'y matalinong mapanlinlang. Yan ang mga dahilan. At kaya niyang sumbatan ikaw, sumbatan ako, o sumbatan ng sino man sa ating mga kasalanan. At kapag kinausap mo siya, pinalayas mo siya o pinapalayas mo siya, tapos isusumbat niya sa iyo mga kasalanan mo, magiging kahiya-hiya ka lang
at nakakatakot yun na sitwasyon. Isa pa, kung nasa Diyos ka, ikaw talaga target niya. Kung nasa Diyos ka, wala kasi siyang gagawin sa mga taong nagpapakasama na dahil ano pang sisirain niya sa masama? Ano pang sisirain niya sa mga taong nagpapakasama? Ang layunin ng demonyo, ang layunin niya ay ilayo tayo sa Diyos. Ilayo sa Diyos ang sinumang taong nasa Diyos. Ilayo ang sinumang tao na nasa grasya ng Diyos. Ngayon, hindi ka niya magagalaw o hindi niya magagalaw ang sinuman kung yung sinumang yon ay nasa grasya ng Diyos. Ang tawag ng simbahan natin, state of grace, estado ng grasya. Sabi ng simbahan, mahalaga na tayo'y nasa estado ng grasya, state of grace. Paano tayo mananatili sa grasya ng Diyos to be in a state of grace? Sakramento ng kumpisal. Kung saan, ihinihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Yun. At ang mga kasalanan, pwedeng depende sa grado. May kasalanan, mortal sin, at may kasalanang venial, mga kasalanan di sinasadya mong gawin pero nagagawa mo. Kung Katoliko ka na papanood dito, yun nga po ang turo ng simbahan. May kasalanang mortal sin, at may kasalanang venial. Ano pa man, basta kasalanan, kailangan ikumpisal. Kailangan ikumpisal upang tayo'y magkaroon ng state of grace, na tayo'y nasa grasya ng Diyos, in a state of grace. Sakramento ng kumpisal. So, diyan na po muna natin tapusin, atin pong alamin at pag-aralan ang sakramento ng kumpisal. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patnubay, sa iyong banal na Espiritu, upang magkaroon kami ng malinaw, magkaroon kami ng kaalaman sa isang aspeto ng itinuturo mo para sa amin. Sino man na gumagamit ng pangalan mo na lumalaban sa masama, sa demonyo, sa kaaway, ay siyang panig sa atin. Huwag nawa kaming maging mapanghusga sa aming kapwa, na kami lang ang tama at kami lang ang iyong mga alagad. Kami lang ang mga naniniwala sa iyo. Alisin mo sa amin ang damdaming ito na nanghuhusga ng aming mga kapwa. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan mo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yun po. Muli tayong nakatapos sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy niyawa tayo niyang patnubayan at iligtas sa anumang panganib, sakuna at malulubhang pagkakasakit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam at hanggang sa muli.